tayo ay nag-aasam ng mas magandang buhay. May mga planong nais matupad at naghahangad ng kinabukasang puno ng pag-asa. Para maabot ang mga hangaring ito, may mga kasama tayo na handang umagapay. Isang solusyon na makakatulong para mabigyan tayo ng mas maliwanag na kinabukasan. Katulong po ninyo ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Sa pagsisiguro na matatag ang ating sistemang pangpananalapi at pagbabangko, kami po sa Bangko Sentral ay tumutulong na mapaunlad ang ating ekonomiya at mapaganda ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa ilalim po ng tinatawag nating Inclusive Financial System, ang Bangko Sentral ay nagkikipagtulungan sa iba't ibang institusyon para makapagbigay ng fair, professional, and affordable financial services sa maliliit na negosyanteng Pilipino. Hindi na ninyo kailangang kumapit sa napakamahal na interest ng 5-6 na pautang. Ngayon po, mayroong mga bangko na nagbibigay na ng pautang kahit sa walang pangsanla o kung tawagin natin ay collateral-free loans sa ilalim ng microfinance at ng credit surety fund. Ang layunin ng CSF ay mabigyan ng solusyon ng isang napakalaking problema ng mga negosyante sa ating bansa. Ang problemang ito ay ang kawalan ng collateral. Ang Credit Surety Fund ay layunin na una, makapagbigay ng pagkakataon sa ating mga negosyante na makautang kahit na walang collateral. Pangalawa, ang Credit Surety Fund ay naglalayon na mapag-isa yung ating mga kooperatiba, magkaroon sila ng mga negosyo na sila ay magsasama-sama upang sa ganon yung pinagsama-sama nilang lakas ay mapagsama-samang lakas din upang maisulong yung ating kabuhayan o yung ating ekonomiya. Pangatlo, yung issue ng tiwala. Marami mga bangko walang tiwala sapagkat maaari yung isinangla nilang property o titulo na binigay nila sa bangko ay hindi totoo. Nagsimula ang CSF noong 2008. Paano nabubuo ang Credit Surety Fund? Unang-una, ang Bangko Sentral ay lumalakad dyan sa iba't ibang nayon, sa iba't ibang probinsya. Kapag tayo ay inimbita ng isang lokal na pamahalaan at sinabi nila, kami ay handa na sa Credit Surety Fund. So kung nag-raise sila halimbawa ng 1 million, and there are about 20 cooperatives, ibig po sabihin nun, yung lokal na pamahalaan magbibigay din ng 1 million. Ito po ay tutulungan din ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Halimbawa, ang Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, Industrial Guarantee Loan Fund. Ito pong mga ahensyang ito ay magbibigay din ng karampatan nilang pondo upang sa ganoon, ito ang bubuo ngayon ng tinatawag nating Credit Surety Fund. Ito po yung magsasubstitute para sa mga collateral na dapat na ibinibigay ng ating negosyante sa mga bangko na kanilang pwedeng utangan. Ano man po ang maibigay ng ating kooperatiba, halimbawa po 1 milyon, multiply po yan ng 10. Yun po ang kanilang mauutang sa ating mga bangko. So 1 million contribution translates to 10 million na kanilang mauutang sa ating mga bangko. Meron pong committee na binubuo ng mga kooperatiba, lokal na pamahalaan, yung mga government financial institutions at saka IGLF na siyang bumubuo po noong committee na ito. Yung committee na ito ang siyang makatitiyak na yung loan proposal at saka yung project proposal ng po mga kooperatiba at tinatawag nating bankable. So sa tingnan ng committee yan, pag-aaralan ang financials, pag-aaralan yung feasibility at kung ang kanilang desisyon ay positibo, ito po ngayon ay kanilang ibibigay sa bangko. Napakalaki ng epekto ng Credit Surety Fund sa ating ekonomiya. It empowers our people to be productive component, productive part of our society. Mas maraming mga tao ang mabibigyan ng trabaho, mas maraming buwis ang tatanggapin din ng pamahalaan, higit na maraming serbisyo ang magagawa ng pamahalaan at ang buong bayan ay makikinabang. It's a win-win solution
sa ating pong problema sa ating bansa. Natutulungan din ng CSF ang mga negosyante at miyembro ng mga kooperatiba sa pamamagitan ng training na ibinibigay upang mapabuti ang kanilang credit, management at marketing skills. Higit pa rito, marami pang ibang benepisyo ang hatid ng CSF para sa mga kooperatiba dahil sa kinakailangang maging isang miyembro ang gagamit ng CSF, dadami ang kanilang mga miyembro at mas magiging malaki ang kanilang kapital para sa lokal na pamahalaan. Ito din ay isang pagtupad sa isinasaad ng batas na magkaroon ng mga programang sumusuporta sa mga micro, small and medium enterprises at mga kooperatiba. Ang aming mga empleyado, ang aming ibang mga miyembro ay higit ding nakinabang sa programang ito. Sa pamamagitan po ng kanilang pangungutang, nakapagtayo po sila ng maliliit na negosyo. Matagal na po na talaga namin magplano na magnegosyo, kaya lang ang nakakasagabal sa amin ay kung saan kami kukuha ng puhunan. Ngayon po, yung CSF, dito po kami nakapag-umpisa na kung saan po yung agam-agam namin na paano ba mag-umpisa magnegosyo. Ito po yung sagot dahil dito po kami nakapanghiram ng konting puhunan para po sa pagpapaumpisa ng aming layer farm. Before availing of the loan, we were producing on the average about 300 to 320,000 kilos of shrimp a year. Right now, we are pretty sure we can hit almost 400,000. Because of the capital that was provided by the CSF, we were able to buy our generator and then improve our production. And with the improvement of production, therefore comes regular work for our employee members. And at the same time, additional income from, of course, profit that we hopefully will be getting regularly from now on and in the years to come. Bago pa ako manghiram sa CSF ng puhunan, maliit lang yung negosyo ko dati. Kukunti lang yung tauhan ko, kukunti kasi yung puhunan ko, kulang kumbaga. Dati, may partner ako, pero ngayon, sarili ko na yung negosyo ko. Nakapagsarili na ako, nabigyan ako ng puhunan ng through CSF. At saka, yung mga tauhan ko dati, isa lang, ngayon 5 na. Maganda na rin yung benta ko. Yung dating 10 to 15,000 a day na sales ko. Ngayon, nag-reach na siya ng 70 to 100,000 a day. Yung mga kapatid ko dati na masukan lang sa ibang kumpanya, ngayon, nasa akin na sila. Mas katuwang ko na sila ngayon talaga sa pagkapunad ng negosyo. Nung sumali na kami sa CSF, mas natugunan na namin yung mga membro na kahit gaano kalaki yung pangangailangan nila. At saka, ang positive lang siguro nangyari sa amin ngayon, aside from that effect to us, no? Yung mas dumami yung gustong sumali sa kooperatiba. So, mas napalaki namin yung capital base namin at saka mas nakatulong sa income generation ng kooperatiba. Talagang gumana ang pamumuhay namin dito sa CSF. Napakalaking ibinaba ng interest na ibinabayad namin. Nakatulong pa kami sa mga kababayan namin kasi nang dumami ang stocks namin, kailangan namin kumuha ng mga extra workers para po i-cater ang lahat ng aming mga project. Ngayon po, malaki na ang volume na nakukuha namin. Ang kwarta nga among nahulam pinagi sa CSF, among katugi pamalit o mga inputs na kinahanglan jud essential sa among tanom. Una-una ang among produkto pang-export, no? Among nagdadala sa Japan, naa kami market sa Korea, sa New Zealand, sa Middle East at saka sa China. Daghay nga dala nakasulod sa among komunidad, no? Gani dako nagtabang kay dako pod ang taxes sa pagdako sa among production, nalipay ang mga beneficiary. Gani nag-promote sila o promotion sa employment sa ilang mga kadugo. So dako kaayo kay naka-promote kini og employment sa among komunidad. Salamat sa CSF. Mga kababayan, hatid po ng Bangko Sentral
at ng Credit Surety Fund Program sa inyong lungsod at probinsya ang tulong pinansyal para sa mga maliliit na ating negosyante na kailangan ng sapat na kapital at iba pang financial services para umunlad. Sama-sama at tulong-tulong na paunlarin natin ang ating bansa at itaas ang kabuhayan ng ating mga kababayan sa pagsulong ng Credit Surety Fund sa buong Pilipinas. Tulong-tulong at kapit-bisig para makamit ang ating inaasam. Tulong na maaasahan, seguridad na mapagkakatiwalaan, buhay na masagana, bayang maunlad. Ito ang hatid ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Credit Surety Fund.